The Boss Husband. Credit to the author. 961 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hinimas-himas ni Makidan ang kanyang tiyan habang nakangisi. Halika, Ron. Maaaring hindi maganda ang kalagayan ng Constantine clan, ngunit hindi tulad ng hindi mo kayang bilhin ang isa pa sa mga ito. Pero pinaplano kong inumin ito bago ako mamatay. Nalungkot si Ron sa kanyang pagkawala. Awkward na sambit ni Sauron. Huwag mag-aksaya ng isang perpektong bote ng alak sa isang patay na tao. You one-eyed red-haired bird. Hinihiling ko sa inyong dalawa na bayaran ito ngayon. Sigaw ni Ron. Ngunit pareho silang tumalikod at tahimik na umupo nang hindi gumagalaw. Wala silang intensyon na bayaran siya. Nakaramdam ng sama ng loob si Justin at tinapik ang kanyang mga balikat. Ayos lang. Naalala kong may ilang bote ako ng 1,811 Chateau d'Yquem. Alam mo kung saan ito, kaya pumunta ka at kunin mo ito. Pinahahalagahan ni Ron ang kanyang pagiging maalalahanin. Ikaw ang pinakamabait, kamahalan Pluto. Ngunit, hindi ko talaga gusto ang alak na iyon. Maaari ba akong kumuha ng 2 bote ng Methuselah sa halip na mula sa Domaine de la Romane County? Ikaw tusong Soro. I bet si Jamo. Ang isang Methuselah ay katumbas ng 2 bote ng Black Pearl. Sigaw ni Makidan. Napabuntong hininga si Justin. Ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagsasama-sama. Buti na lang at hindi siya mahilig sa alak kaya pumayag siya. Sa sandaling makaupo na ang lahat, sinimulan na ni Isabella na ihain sa kanila ang Mediterranean seafood samantalang binuhusan sila ni Brewster ng alak bilang kanyang katulong. Nakipag-chat sila kay Justin sa English habang kumakain, natatakot na si Marian at ang iba pa ay makaramdam ng pag-iiwan. Hinampis ni Isabella ang mesa sa kalagitnaan ng pagkain. Bakit kayo patuloy na nag-uusap tungkol sa mga digmaan sa harap ni Miss Marian? Bukas ay ang kasal ng kanyang kamahalan Pluto. Hindi ba natin maaaring pag-usapan iyon sa halip? Mabilis na ipinalakpak ni Brewster ang kanyang mga kamay. Sumasang-ayon ako. Bamantong hininga si Makidan sa inis. Ngumisi si Sauron. Mahal na Bella, hindi ba mas kawili-wiling pag-usapan ang digmaan? Sa iyo lamang, matanda. Iginala ni Isabella ang kanyang mga mata. Pagkasabi noon, kinuha niya ang isang ulam at inilagay ito sa harap ni Rebecca at Yuna. Madam, mangyaring subukan ito. Ito ay may bakalaw sa loob nito at ito ay pinirito na may mga itlog at gulay. Sa tingin ko ito ay angkop sa iyong panlasa. Napangiti si Isabella. Nagpalitan ng tingin sina Rebecca at Yuna sa isa't isa. Palihim nilang inisip na ang pagkain dito ay hindi ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya naman, kahit na sariwa ang seafood, hindi nila ito ma-enjoy. Tinanggap nila ang ulam at nagpasalamat sa kanya gamit ang mga simpleng salita dahil hindi sila fluent sa English. Natuwa si Isabella at nagsimulang magpakilala ng iba't ibang pagkain kay Marian, hindi pinapansin ang mga lalaki. Pagkatapos ng pagkain, sinenyasan ni Ron si Marian sa kanyang katabing studio. Na-curious si Justin at gusto siyang sundan noong una, ngunit pinigilan siya ni Rebecca. Ulol kang bata, hindi mo nakikita ang damit pangkasal. Maghihintay ka hanggang bukas. Tinuruan siya ni Rebecca. Nakita ni Justin ang dahilan sa kanyang loika. Mas naging exciting ang buong pagsubok kaya nanood siya ng TV para magpalipis ng oras. Tinanggap ni Rebecca at Yuna ang imbitasyon ni Isabella at naglibot kasama ang isang binata na nagsasalita ng Mandarin. Interesado silang malaman ang higit patungkol sa nakaraan ni Justin. Hindi nagtagal, naging mapayapa muli ang mga pangyayari. Si Justin, Makidan at Sauron na lang ang naiwan sa bahay. Uminom si Justin ng kanyang itim na tsaa. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang tasa at nagtanong, "O tama, nasaan si Edward at ang iba pa?" Sagot ni Sauron. Pumunta si Edward para sunduin sina Catherine at Jane. Dapat nandito na sila mamayang gabi. Busy si Catherine sa London Olympics. Kinailangan niyang dumalo sa maraming event para makapunta lang siya mamaya.
Pagkatapos ng kasal, kailangan niyang magmadaling bumalik para sa closing ceremony. Noon lamang naalala ni Justin na ang London Olympics ay nangyayari ngayon. Kamahalan Pluto, wala ka bang balak na makita siya? Nag-alinlangan si Sauron. Ikakasal ka na bukas. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Justin at nagdilim ang kanyang tingin. Dapat pumunta ako. Tumanggo si Justin. Hoy, red-haired eagle, paraan para sirain ang mood. Iniluwa si Macedon. I was just reminding him of it. I'm sure na may plano siyang pumunta sometime in the future. Sumulyap si Sauron na may panghahamak. Pinigilan sila ni Justin sa pagtatalo at ngumiti. Totoo naman. Hindi ko na siya binisita simula noong umalis ako 2 years ago. She probably hates me a ton now. It's still right to get married without informing her. It's fine. Today is the start of a new chapter for me. Habang ang mga lalaki ay abala sa pagkuha ng malalim, ang mga bagay ay ganap na naiiba sa tabi. Ito ang studio ni Ron kung saan siya nagtatrabaho at dito rin niya itinatago ang kanyang mga disenyo. Ang studio ay napuno ng mga kaakit-akit na bohemian-style dresses. Nakatayo si Ron sa harap ng fitting room habang kinakabahan at umaasang nakatingin sa mga kurtina. Nasa loob ng fitting room ang kanyang mga katulong, tinutulungan si Marian sa damit. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas ng kwarto ang mga katulong at hinawi ang mga kurtina. Hindi napigilan ni Ron ang paghinga nang makita siyang naglalakad palabas ng silid. Nanatiling nakadikit ang kanyang mga mata kay Marian. Miss Lysander, ikaw talaga ang pinakamagandang nobya na nakita ko sa buong buhay ko. Baka may kinalaman din yan sa damit. Tumingin si Marian sa salamin. Kinakabahan niyang hinawakan ang kanyang damit at nahihirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Para siyang ibang tao, nasuot ang damit na ito. Salamat, Mr. Ron. Magiliw nang umiti si Marian at nagtanong, may pangalan ba ang damit pangkasal na ito? Magandang tanong iyan. Tumigil sandali si Ron. Pinangalanan ko itong damit na Demeter. Si Marian ay nalilito. Parang pamilyar. Ito ang pangalan ng ina mo. Ngumiti ng matamis si Ron. Ang ina ni Madam Persephone sa mitolohiyang Greek ay si Demeter, ang diyosa ng ani. Pinangalanan ko ang damit na ito dahil ngayon ay dadalhin kanya sa pasilyo kapag ikinasal ka. Tumanggo si Marian. Umikot si Ron ng 2 beses bago sinabing, ngayong nakasuot ka na nito, masasabi kong kamukhang kamukha mo ang nakaraan ko. Marahan itong sinabi ni Ron ngunit narinig pa rin siya ni Marian. Tinanong niya, sino? Nagulat si Ron sa una at awkward na sumagot, marahil ay oras na para malaman mo, Miss Lysander. May isang babae na madalas kasama ni Your Majesty Pluto. Siya ang una at tanging babae na nakasama niya bago ang iyong sarili. Ang pangalan niya ay 17. Sinabi sa akin ni Sauron, Jane at Catherine na magkamukha kayong dalawa at kailangan kong sumang-ayon sa kanila. Nagdilim ang mukha ni Marian nang marinig niya iyon. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, ito. Nakakahiya na hindi pa tayo nagkita. 962. Mabilis na kumaway si Ron na para bang binabaliwala ang kanyang sinabi. Miss Lysander, huwag mong isipin na ginagamit ka ng kamahalan Pluto bilang kapalit ng 17. Maaaring hindi ko siya gaanong kakilala pero alam kong hindi niya ito gagawin para sa isang kamukha. Maaaring magkamukha kayo ngunit hindi kayo ang parehong tao. Bahagyang natuwa si Marian, mahinang ngumiti sa kanya. Sa oras na ito, ang pinto sa pagawaan ay kumatok. Binuksan ng isa sa mga katulong ni Ron ang pinto at tumanggo patungo sa taong nasa labas. Sir, Miss Lysander, pinapunta ako ni Your Majesty Pluto to relay a message. Gusto niyang itanong kung tapos na ba si Miss Lysander sa fitting. He would like to invite her somewhere. Bahagyang nalitaw si Marian samantalang si Ron ay tila naintindihan ito. Miss Lysander, aalis na ba tayo? Huwag na nating paghintayin ang kamahalan Pluto ng masyadong matagal. Bukas na natin ito babalutin. Makalipas ang mga 10 minuto, sinundan ni Marian si Ron pabalik sa bahay. Si Justin ay nakikipag-usap sa iba tungkol sa Olympics nang siya ay bumalik. Nakangiti siyang bumangon at nagtanong, paano ito? Nagustuhan mo ba ang damit pangkasal? Iniisip pa rin ni Marian ang mga sinabi ni Ron nang tanungin siya nito.
Tumango siya habang nakaawang ang kanyang mga labi. Oo, nabighani pa rin ako sa disenyo ni Master Ron. Salamat. Tumango si Ron. Nakahinga ng maluwag si Justin. Nag-isip siya sandali bago sinabing pupunta ako sa tuktok ng bundok sa timog kanlurang lugar para bisitahin ang 17. 17. Ang isip ni Marian ay nablangko sa isang segundo. Nanginginig siya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamao, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Anong ibig mong sabihin? Sinubukan ni Justin na maging normal. Ang ibig kong sabihin ay ang lapida niya. Hindi ko siya mahanap noong umalis siya. Kaya't may baon ko namang ang mga ari-arian niya. 2 taon ko na siyang hindi binibisita kaya naisip ko na oras na. Nagpapaalam na ako sa aking nakaraan. Malabo ang tingin ni Marian dahil sa pagluha ngunit bahagya siyang ngumiti pagkatapos na isipin iyon. Siyempre pwede kang pumunta, pero may hiling ako. Ano ito? Gusto ko rin pumunta. Nagulat si Justin sa kanyang kahilingan. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sige. Sariwa ngunit mainit ang hangin sa bundok, kitang-kita nila ito habang hinahaplos nito ang kanilang balat. Nagmaneho si Justin ng isang maapoy na pulang dune buggy sa mga trail sa kagubatan at pagkatapos ng 10 minutong biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa ilalim ng isang bangin. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, makikita nila ang maraming hilera ng mga lapida na may matarik na daanan na nag-uugnay sa bawat hilera. Ang damo ay maayos na pinutol at inalagaan. Dito nagpapahinga ang mga matandang nasasakupan ko. Kung mas mataas ang bato, mas mataas ang kanilang merito. Gayunpaman, ang mailibing dito ay nangangahulugang kinikilala ang kanilang mga nagawa. Maaaring isipin mo na nakakatawa ito, ngunit bago sila namatay, ang ilan sa kanila ay nagtanong pa sa akin kung nakapatay na sila ng sapat na tao o kung nakabomba na sila ng sapat na sandata. Para sa ilan sa kanila, ito ang kanilang layunin sa buhay. Ipinapaliwanag ito ni Justin kay Marian ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na maapektuhan ng mga emosyon. May halong nostalgia at pighati. Ramdam din ni Marian ang kanyang sakit. Noong una silang nagkita, nakita ni Marian mula sa kanyang mga mata na siya ay humantong sa isang mahirap na buhay. Ngunit ang oras na magkasama sila ay nagpapahina sa kanyang sensitivity doon. Ngayong nakita na niya ang mga lapida at ang kanyang masakit na titig, gusto siyang hilahin ni Marian sa kanyang mga bisig at haplos ang kanyang buhok. Inihinto ni Justin ang sasakyan at nagsimula silang maglakad sa daan. Isa itong matarik na trail na mahirap tahakin ni Marian. Lalo na ang mga bato na naging mad-ulash matapos mahubog ng kalikasan. Nadulas si Marian at muntik nang mahulog. Mabilis na hinawakan ni Justin ang kanyang kamay. Mag-ingat ka, hahawakan kita. Hingal na hingal si Marian at itinaboy ang kamay niya nang makita niyang hawak siya nito. Nagulat si Justin. Marian, anong problema? Nag-aalala lang ako na baka mahulog ka. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi ni Marian. Mag-iingat ako. Huwag mo akong hawakan o hilahin. Galit na galit si Justin. Gusto niyang sumama sa kanya ngunit halatang naiinis pa rin siya sa kanya, nakikita kung paanong hindi niya hahayaang hawakan siya nito. Pero hindi ito naging hadlang para makita niya ang 17. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Hinay pa ng hangin ang damit ni Marian, ang kanyang buhok ay humampas sa kanyang mga pisngi habang patuloy na gumagalaw ang araw patungo sa kanluran. Ang kanyang pagsasanay ay nagpahintulot sa kanya na umakyat sa tuktok nang hindi nahaharap sa labis na pagkahapo. Mayroon lamang isang lapida na nakatayo sa gitna ng tuktok ng bundok na natatakpan ng damo. Halatang walang katulad ang kanyang katayuan sa iba. Ang itim na marmol ay nakatayong matatag sa loob ng mga bato. Ang mga numerong Romano ay inukit dito na nakatayo sa loob ng 30. Ito ang kanyang lapida. Sigurado si Marian pero kailangan pa rin niyang magtanong. Oo. Tumango si Justin. Pumunta siya sa harap ng lapida at lumuhad sa harapan nito. 30, ito ba ang kabuuan ng 13 at 17? Naalala ni Marian na ang kanyang codename ay dating 13. Tumango si Justin bilang tugon. Ibig sabihin, ito ang iyong kombinasyon. Nanginginig ang boses ni Marian. Si Justin ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya.
Mataimtim siyang tumango at sinabing, kinukit ko ito para sa kanya gamit ang aking mga daliri. Sa kasamaang palad, hindi ako dinyugo. Mas maganda sana ito sa pula. Nininigas ang katawan ni Marian matapos marinig ang kanyang pailay na biro. Kailangan mo ba akong lumayo? Sigurado akong marami kang gustong sabihin sa kanya. Hindi mahalaga. Lumingon si Justin at tumawa. Pwede kang makinig kung gusto mo. Hindi na sumagot si Marian at tahimik na tumayo sa likuran habang nakatitig sa nakaukit na numero. Inabot ni Justin at hinaplos ang lapida. Magaan at banayad ang kanyang mga kilos na para bang natatakot siyang magising sa kanyang pagkakahimbing. Higit na sa 2 taon mula noong huli kitang binisita. Nag-iisa ka na ba mula noon? Ang pagkakakilala mo, gusto mo ng isang punyal sa aking leeg ngayon. Pumalaklak si Justin. Pero natural, wala siyang nakuhang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang huni ng hangin na siyang nagparamdam sa usapan. Bumalik ako sa Zenica. Sabi mo dapat kong makita kung ano ang hitsura ng ating sariling bansa, kaya ginawa ko. Nagbenta ako ng matuhog ng tupa sa palengke at nagrente pa ako ng isang sira-sira na bahay. Hindi ito maganda ngunit ito ay isang bagay. Nakilala ko ang maraming mga tao na hindi pumatay para mabuhay. Namumuhay sila ng mga ordinaryong buhay. Nakalimutan kong banggitin na nagtatrabaho ako sa isang kumpanya ngayon. Sigurado ako na marami kang masasabi sa akin doon. The one who turned me into this. Napakaraming nangyari sa 2 taon na umalis ka, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat sa ganoong kaikling panahon. Sumulyap si Justin kay Marian at ngumiti. Siguro curious ka sa kanya, no? Siya si Marian, ang nobya sa kasal ko bukas. Mahigit 1 taon na kaming kasal at naisip ko na oras na para makilala mo siya. 963. Nag-crack ang boses ni Justin habang nalulula siya sa kanyang emosyon. Nagkunwari si Marian na hindi siya narinig. Kinusat niya ang kanyang mga mata at ngumiti sa lapida. O isa pa, hindi ko hahayaang makalimutan ka niya. Hahayaan ko siyang bisitahin ka kung kailan niya gusto. Pero, ito na ang huling beses na darating ako. Sasamahan ko siya sa ibaba ng bundok at hihintayin siyang bumalik. Ang kanyang mga salita ay nilamon at nalunod ng rumaragas ang hangin. Pagkasabi noon, bahagya siyang yumuko sa lapida at sinabi kay Justin, "Tara na. Makababa na tayo." Nagpakawala ng malalim na hininga si Justin at tumango. Subconsciously, inabot niya ang kamay niya para hawakan pero napatigil siya nang maalala niya ang sinabi nito kanina. Hindi ito pinansin ni Marian at patuloy sa paglalakad pababa ng bundok. Palubog na ang araw at ang paglubog ng araw ay pinaulanan ng kulay kahel ang mga bundok. Nakarating sila sa ibaba at aabot na sana sa kanilang sasakyan nang sumigaw si Justin ng malakas. "Mahal!" Lumingon siya at hinayla si Marian sa kanyang mga bisig. Napabuntong hininga si Marian, nagulat sa kanyang biglaang pagkilos. Patuloy siyang inikat ni Justin at inihiga siya habang siya ay nahihilo. Bago pa siya makapagsalita, sinipa siya ni Justin ng 3 beses sa kanyang mga labi. "Ew!" Pinunasan ni Marian ang kanyang bibig. Ang sarap ng seafood galing sa tanghalian. Anong ginagawa mo? Natawa si Justin. Ang cute mo. Bakit ang cute ng asawa ko? Nagtapos ka ba sa being a cute woman? Anong pinagsasabi mo? Bakit biglang nagbago ang mood mo? Sumasakit ang ulo ni Marian. Napakurap si Justin. Bakit? Napakalaki ng pagkakaiba. Ano sa tingin mo? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Napakaseryoso mo kanina lang. At saka, kung mahal mo talaga ako, bakit itatago lahat ng iba mo pang babae? Hindi ka ba naaawa sa akin? Be honest, you were lying, right? Oy! Pwede rin akong magseryoso, nakangusong sabi ni Justin. At saka, hindi ba lumang balita ito? Siyempre, naaawa ako sa iyo. Kung ganoon, bakit mo? Ngunit hindi ko sila basta-basta ipagkanulo, ngumiti si Justin. They will always want to be with me albeit never being official. Plus, they have gave up so much just to be by my side. You might call me a Casanova and shameless, but it doesn't matter, not everything has to be rational. These things have and always will be ruled by emotions.
Gaya nga ng sinabi ko kanina, pinagtagpo tayo ng tadhana para maging mag-asawa. You just need to enjoy the rest of your wedding, even you just need to enjoy the rest of your wedding to enjoy the rest of your tomorrow. At least pagkatapos ng kasal pwede mo akong batukan at pagalitan pero hindi mo ako kayang hiwalayan. Kinagat ni Maria ng kanyang mga ngipin sa galit at pinandilatan siya. No wonder wala sa kanila ang gustong dumalo sa kasal. I bet ayaw nilang maasar sa iyo. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang manipis na nakatalukbong pagbaril sa kanya. Anyhow, balik muna tayo sa kinaroroonan ni Ron. Malapit nang magdilim. You can go rest with Mom and Yuna after dinner and I will go over tomorrow's procedure. I will have them take care of tonight's sleeping arrangement. As for our specially renovated wedding room, I will show it to you tomorrow after our wedding. Wedding room. Babae tanga. Hindi ba obvious na meron tayo? Ikaw ang tanga. Ngayong naayos na ang mga bagay-bagay, itinulak siya ni Justin sa kotse at pinaandar ito pabalik. 964. Ang liwanag ng araw ay dumaloy sa mga ulap at nagpaningning sa isla. Ang mga sigol ay lumipad sa ibabaw ng dumadagandong na alon ng dagat sa ibabaw ng natatakpan ng damo. Karaniwan, ang mga taga-nayon ay makikitang naglalaro sa parang o nagpapahinga sa araw. Pero hindi ngayon. Ang patlang ay pinalamutian ng mga makukulay na tropikal na bulaklak na bumubuo ng iba't ibang mga disenyo ng maligaya. Sa gitna ng dekorasyon ay isang mahabang pasilyo na may mga puting liryo sa gilid nito. Ito ay humantong sa isang entablado na mahusay na nilagyan ng maraming speaker at mikropono. Nagtipon-tipon ng mga katutubo at taga-nayon sa paligid ng bukid bilang pag-asam sa malaking kaganapan. Nagkukwentuhan sila habang bitbit ang mga upuan at mga basket ng bulaklak. Ang ilan sa kanila ay nagdala pa ng mga wineries para sa after party. Isang babaeng Caucasian ang nakatayo sa gitna ng field, nakasuot ng simpleng pink na damit na nakaistilo ang mahabang amber na buhok. Siya ay abala sa pag-order ng mga tao sa iba't ibang wika sa paghahanda para sa kasal. Siya ang nag-iisang organizer nito kung tutuusin. Ang babaeng iyon ay si Jane. Ilipat mo ang mga mesang ito dyan. Huwag masyadong malapit kung hindi mahihirapang gumalaw. Hindi masyadong malapit sa mga bulaklak, baka masira mo. Magdala ka pa ng pie. Kalada. Huwag lang magdala ng fruit wine, may mga taong hindi umiinom. Si Jane lang ang kayang kontrolin ang lahat. Siya ay may magandang pakiramdam ng estilo at matata sa maraming wika. Katabi niya ang isang matambok na babae na nakasuot ng pula na naglalaro ng guinea pig. Ang guinea pig na ito ay lubos na nagustuhan ng mga taga-nayon. Lalo na nasiyahan ang mga bata sa paglalaro ng mga alagang hayop tulad nito. Ngunit ang babaeng ito ay talagang nakikipag-usap sa guinea pig. Sinundot niya ang tiyan nito at sinabing, "Little piggy, bakit ang bilog ng tiyan mo? Ano ang akin mo sa umaga? Hindi ka kumain. Kaya nakuha mo ito sa iyong mga magulang. Ang dibdib at kwitan mo ay pareho kay Catherine." Pinapante ako ni Jane ng maaga ngunit hindi ko alam ang unang bagay tungkol sa pagpaplano ng kasal. Isang beses lang ako nagpakasal at ito ay isang royal wedding. Hindi ko na kailangan pang magplano. Jane. Kahit na kailangan kong laktawan ng almusal halos hindi na makipag-usap sa akin si Little Jane noong huling beses na sinubukan ko siyang iset up sa isang tao. Little Piggy, hindi mo ba naisip na si Catherine ay nakakaawa? Sinubukan ni Jane na huwag pansinin ang kanyang mga salita ngunit ito ay nagiging sobra para sa kanya. Catherine. Kumain ka na kung gusto mo. Tumigil ka na sa pag-ungol dyan. Ibinaba ni Jane ang kanyang mikropono at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Tumayo si Catherine at sinubukan siyang aliwin. Paano ako kakain kung hindi pa nakakakain ng kahit isang kagat si Little Jane? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Huwag mo akong tawaging ganyan. Malapit nang mawala sa isip si Jane. Si Jane ay makatwiran at level-headed sa karamihan ng mga bagay. Ngunit pagdating sa kanyang ina, isang salita lang ang kinailangan niya para tuluyang mawala ng malay. Nahihiyang nagpout si Catherine. Pero gusto ko, ang cute kasi. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Galit na galit si Jane. I'm begging you,
I'll even call you queen. Please find Edward and have him play with you. Huwag mo na akong pakialaman. Napapout si Catherine sa sinabi niya. Ano, bakit ka nagsusumikap sa pagpaplano ng kasal para sa lalaking gusto mo kapag siya ay ikinasal sa iba? Nagulat si Jane noong una ngunit napagtanto niyang masama lang ang loob sa kanya ng kanyang ina. Nag-iinit ang kanyang puso sa isiping iyon ngunit nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng lakas nang makitang patuloy na nawawala ang pagkakahawak ng kanyang ina sa realidad. Hindi mo malalaman kung ano ang iniisip niya. Kahit gaano siya katalino, hindi niya maintindihan ang kanyang ina. Ang lalaking iyon ay si Justin. Ngumiti ng mapait si Jane. Siya ang lalaking nagbigay sa amin ng lahat ng mayroon kami. Tsaka siya mismo ang lumapit sa akin at pinaplano ang kasal niya. Hindi ako makatanggi sa kanya. Naglakad si Catherine at hinawakan ang kanyang pisngi. Hinalikan niya ang kanyang noo at sinabing, "Baby, gusto mo bang akitin siya ni Mommy sa kanyang pagtatapos?" Inilibot ni Jane ang kanyang mga mata. Siya ay ganap na wala sa realidad. Kinurot niya ang kanyang mga suso at sinabing, "Umalis ka na at magpalit ka ng mas konserbatibo. Maganda si Miss Lysander pero hindi mo maalis ang lahat ng spotlight. Halika Little Jane, sabihin mo lang kung gusto mong uminom ng gatas ko. No wonder kung gaano kaunti ang nainom mo noong bata ka pa, kulang ka pa. Manahimik ka. Umalis ka." Halos mapaiyak si Jane. Sige, sige. Pupunta ako ngayon. Hinailan ni Catherine ang kanyang damit. Humalik siya sa kanya bago umalis para hanapin ang kanyang maid. Napahawak si Jane sa kanyang noo dahil sa wakas ay wala na ang kanyang ina. Makalipas ang ilang segundo, kinuha niya ang mikropono at nagpatuloy sa pag-uutos. Makalipas ang halos isang oras, ang mga dekorasyon sa kasal ay sa wakas ay nagawa ayon sa pamantayan ng hari. Ang buong field ay napuno ng kaakit-akit na vibe ngunit hindi nito natatabunan ang tanawin ng kalikasan. Tiyak na mukhang nakakabighani mula sa itaas. Maya-maya pa ay umakyat na si Ron sa stage bilang MC at ibinalita ang pagsisimula ng kasal. Dahil kasal ito ni Justin, ang lalaking nagmamayari at nagpoprotekta sa kapuluan, lahat ng mga residente ay naroroon upang saksihan ito. Ang mga pinakamalapit kay Justin, tulad ni Rebecca, Sauron at Macedon ay nakaupo sa unang hanay. Nagpalit si Catherine ng pink na damit na katulad ng suot ni Jane. Sa likod ni Sauron at Macedon ay Zero at ang mga pangunahing miyembro ng Sea Eagle. Samantalang ang mga nakaupo sa likuran ni Edward ay mga tagasunod ni Justin, ang mga oligarko sa pananalapi at mga kinatawan ng maharlikang pamilya. Sa labas ng mundo, lahat sila ay mga kasuklam-suklam at mayabang na mga tao ngunit kailangan nilang paghigpitin ang kanilang sarili dito. Kung tutuusin, ang lalaking ikakasal ang dahilan kung bakit kaya nilang kumilos ng napakasama at mayabang. Masayang tumango si Ron nang makitang nandito ang karamihan sa mga bisita. Nagsalita siya sa microphone. Ngayon, paki-focus, lahat. Hiniling ng iyong kamahalan Pluto na IMC ang sarili niyang kasal. Pagkasabi nito, pinalakpakan ni Ron ang kanyang mga kamay at lumabas ng stage. Nataranta ang lahat. MC ang sarili niyang kasal. Ngunit kahit papaano, wala kahit saan si Justin. Biglang may sumigaw, "Tumingin ka." Saka lang tumangala ang lahat at nalaglag ang panga. Si Justin ay nahuhulog sa langit habang nakangiti ng maliwanag. Nakasuot siya ng sleek suit na may pulang bawtay at ang kanyang buhok ay talagang naayos ng isang beses. Ngunit hindi siya nahuhulog gamit ang isang parachute. May nakatali na pulang lubad sa bewang niya at nakakabit ito sa napakalaking helium balon na may hugis, puso at mga letrang may nakasulat na love. Ito ay partikular na idinisenyo para sa isang beses na paggamit na ito. Nakakagulat, tila ipinagmamalaki ni Justin ang kanyang pagpasok, kumapaway sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi alam ng madla kung paano magre-react sa ganitong kahindek-hindek na kilos na tulad nito. Bumulong si Catherine kay Jane, "Little Jane, natutuwa si Mommy na hindi ikaw ang nagpapakasal sa kakaibang lalaking ito." Hindi tinanggihan ni Jane ang kanyang mga pahayag. Sa halip, umiling siya sa awa sa nobya. Tinakpin ni Rebecca ang kanyang mukha at bumantong hininga, "Wala akong nakita. Wala akong nakita." Nakita ni Justin ang kanilang reaksyon at ipinagpalagay na lahat sila ay humanga sa kanya. Kinalas niya ang mga lobo sa kanyang baywang at lumapag sa entablado. Lumapit siya sa mikropono at tumikim bago nagsalita.
Una, gusto kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagpunta. Masasabi ko sa inyong mga mata na lahat kayo ay humanga sa aking espesyal at kamanghamanghang pasukan. Natahimik ang karamihan. 965. Hinawakan ni Rebecca ang gilid ng kanyang damit. Siya ay nagbihis ngayon para lamang sa kanyang anak ngunit ito ay nagpapawala sa kanya. Ano ang sinusubukan niyang hilahin? Naramdaman ni Rebecca ang pagnanasang imulat ang kanyang mga mata. Si Justin ay nakatayo sa entablado, masayang hindi naapektuhan. Nagtataka ka siguro paano mag-host ang isang groom ng sarili niyang kasal. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa sarili ko. Tumigil si Justin at umiling sa galit. Technically, the MC is tasked to control the flow of the wedding. Pero hindi ba ibig sabihin, kailangan kong makinig sa tao? Well, hindi naman sa hindi ko kaya, pero gusto kong makinig sa taong pipiliin ko. Unfortunately, both my wife and my mother are not free, which mean that I had to assume the role. Hindi nakaimik ang karamihan sa kanyang paliwanag. Tumawa si Ron at sinabi kay Rebecca, "Madam, nakakatawa siya." Tinitigan siya ni Rebecca pataas at pababa. Aling bahagi ang nakakatawa? Tumawa si Ron, hindi sinasagot ang tanong niya. May isa pang bagay, muling nagsalita si Justin sa mikropono. Maaaring napagtanto mo ito, ngunit walang saksi. Napatingin ang lahat sa paligid at napagtantong tama siya. Bakit walang saksi o pari? Ngumuso si Justin. I didn't feel the need to have one. It always felt weird for me to see them at other people's weddings. A marriage is between the bride and the groom. Bakit kailangan pang mag-officiate ng iba? Wala akong magagawa sa kasal ng ibang tao pero sigurado akong kaya kong magdisenyo ng sarili ko. Kaya walang pari o saksi kung sasabihin kong meron, Father Gibson, ako iyon. Itinuro ni Justin ang kanyang sarili. Humagalpak sa tawa ang mga tao. Si Edward at ang iba pang nasa front seat ay nagpalakpakan din dahil sa saya. Ngumisi si Justin at tinenyasan ang karamihan na tumahimik. Tumikim siya at sinabing, "Sige, bilang nobyo at saksi at MC, mangyaring tanggapin ang nobya." Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang lahat ng mga nagsasalita ay nagsimulang tumugtog ng marcha ng kasal. Ang mga makukulay na ibon ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak at lumipad sa langit habang tumutugtog ang malamyos na musika. Tumayo ang lahat sa pag-aabang sa nobya. Sa gitna ng kanyang madilim na berdeng kagubatan, isang kapansin-pansing lilam ng asul ang lumitaw sa karamihan. Pigil ang hininga nila habang papunta sa stage ang nobya. Ang kanyang mahabang malambot na damit ay nakasunod sa kanyang likuran, dumausdas sa lupa. Ang bawat layer ay tinahi ng isang masalimuot na pattern ng rosas. Ang makinis at manipis na texture ng damit ay ganap na pinuri ang mga pattern ng rosas na bulaklak. Nakakabighani ang tanawin mula sa likuran habang nakatingin sila mula sa tren patungo sa kanyang damit. Ito ay tulad ng isang mapusyaw na asul na lotus na namumulaklak sa bukid. May silk belt na nakatali sa kanyang baywang na tinatahian din ng parehong pink na bulaklak. Mahigpit na niyakap ng damit ang kanyang katawan, ipinakikita ang lahat ng kanyang kurba. Tungkol sa kanyang buhok, ang kanyang stylist ay hindi kailangang gumawa ng maraming. Nakatali ito sa simpleng ayos ng buhok ngunit napakahusay nito sa kanyang damit. Nakakapigil hininga ang kanyang kagandahan na naisip nilang baka mawalan sila ng hininga. Kinagat ni Marian ang kanyang labi dahil sa kaba, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa ilalim ng kanyang damit. Sa totoo lang, noon habang hinihintay niyang magsimula ang musika, talagang naiinis siya kay Justin dahil sa walang kwentang salita. Bakit kailangan niyang guluhin ang mga bagay-bagay sa kanilang kasal? Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, iyon ang huling nasa isip niya. 2,000 tao ang nakatingin sa kanya at ramdam niya ang pagtaas-baba ng kanyang mga goosebumps. Salamat na lang at nasa tabi niya si Yuna. Hinawakan ni Yuna ang kanyang kamay na nakabalot sa isang lace glove na may pattern ng rosas. Puno ng excitement at kaligayahan ang mukha niya habang magkasama silang naglalakad sa aisle. Ito ang ipinangako ni Justin. Nangako siya sa kanya na makakasali siya sa kasal. Naririnig ni Marian ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay puno ng mapait na emosyon at nakikita niya ang kanyang lalaki sa dulo ng pasilyo, naghihintay sa kanya.
Halos 2 taon na silang nagsasama pero kahit papaano sa mga sandaling ito parang banyaga siya pero pamilyar. Ang nakaraang 2 taon ay kumislap sa kanyang mga mata sa mga sandali. Ang hangin sa paligid niya ay napuno ng tunog ng musika, mga ibon, hangin at tagay, ngunit wala siyang narinig na kahit ano. Ang tanging naramdaman niya ay puro kaligayahan. Nang ang lahat ay natulala sa kanyang kagandahan, may nagsimulang sumimangot. Hoy! Anong ginagawa niyo? Lalo na yung mga lalaki. Bakit lahat kayo nakatitig sa asawa ko? Parang lalabas na Gibson mga mata niyo sa ulo niyo. Huwag niyo siyang titigan ng ganyan. Ang kanyang mga salita ay ganap na nagpabago sa mood ng kasal. Medyo nadapa pa nga yung mga nasa front row sa sobrang gulat. Nawala sa isip ni Marian at pinandilatan siya. She gritted her teeth, dying to seek him. Ano ba kasing naiisip niya? Mahigpit na pananakot ni Justin, mag-ingat. Huwag mong titigan ng ganyan ang asawa ko. Walang sino man sa inyo ang may karapatan. Kahit sinong mahuling tumitig ng higit sa 10 segundo sa isang pagkakataon ay ipapakain sa mga piten. Agad namang napalingon ang mga lalaki matapos marinig ang sinabi niya. Walang nangahas na palihim na tumingin sa kanya. Ang mga salita ni Justin ay pinal. Pinunasan ni Rebecca ang kanyang noo nang walang magawa. Ngumiti si Ron, Madam, sa tingin mo ba ay napaka-lovey-dovey nila? Muli siyang tinitigan ni Rebecca. Muli, saang bahagi? Nakangiting sagot ni Ron. Sa aisle, hinawakan ni Yuna ang kamay ni Marian na nanginginig dahil sa galit. Pinipigilan niya ang pagtawa at sinabing, huwag ka nang magalit, miss. Ganyan naman si Sir. Ginagawa lang niya ito dahil mahal ka niya. Yuna, gusto ko nang umalis. Ngumisi si Marian. Hindi mo magagawa iyon, alam ni Yuna na hindi niya sinasadya. Hindi mo ba inaabangan ang regalo niya? Hindi mo ba gustong malaman? Ngumuso si Marian ngunit binilisan niya kung sakaling may mangyari na naman. Hindi nagtagal, narating ni Marian ang entablado. Ibinigay siya ni Yuna kay Justin at umupo sa kanyang nakatalagang upuan. Muling naghiyawan ng mga tao nang tumalikod sa kanila ang nobya. Tuwang-tuwang kumurap si Justin kay Marian habang si Marian ay namula dahil sa hiya. Naglakad si Justin papunta sa mikropono habang hawak ang kamay ni Marian at inihayag, ngayon na ang oras para ipagpalit natin ang ating mga talk ng pag-ibig. Gumastos ako ng maraming pagsisikap para ihanda ang akin kaya hahayaan kong ipakita ng mga kamera ang aking regalo. Tingnan mabuti ang mga screen sa paligid mo. 966. Ang mga salita ni Justin ay pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Kinusat din ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Napakaganda na niya nang walang kumikinang natitig sa kanyang mga mata. It took all his willpower to stop himself from kissing her right there and then. He gulped hard but he still managed to hold it in. Ang kailangan lang niyang hintayin ay ilang oras bago niya maayos na maisakatuparan ang kanyang kasal. Binitawan ni Justin ang mga kamay ni Marian at naglakad papunta sa gitna ng stage. Inikat niya ang kanyang pinky finger patungo sa kagubatan. Makalipas ang ilang segundo, isang itim na tuldok ang lumapit sa kanila habang ang mga bisita ay nagmamasid. Habang papalapit ang itim na tuldok, napagtanto nilang isa pala itong remote-controlled na eroplano. Pininturahan ito ng pink at may mga iginuhit na bulaklak dito. May nakasabit na basket ng bulaklak sa ilalim nito. Parang nasa loob ng basket ang regalo niya. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming trick sa isang kasal. Kinawian ni Rebecca. Ngumiti si Yuna. Hinabangan ni Miss, sana magustuhan niya. Sigurado akong gagawin niya ito dahil matagal nang inihanda ito ni Justin, sagot ni Rebecca. Tinulak ni Catherine ang kanyang anak. Little Jane, ikaw ang nagdisenyo ng eroplano di ba? Nakikita kung paano ito lumipad sa isang tuwid na linya sa mahabang distansya. Sa palagay ko ay walang makakagawa nito ng ganoon kabilas maliban sa iyo. Inilibot ni Jane ang kanyang mga mata. Hindi naman ganoon kahirap, nagkaroon lang ako ng pribilehiyong tulungan siya. Pagkasabi niya nun, hindi niya napigil ang humikab. Ang kasal na ito ay higit na nakuha sa kanya kaysa sa kanyang napagtanto. Napabuntong hininga si Catherine, seryoso, hindi ka pa ang nobya at pagod ka sa kasal. Nagkunwaring hindi siya narinig ni Jane at nanatiling nakangiti.
Kasabay nito, ang remote-controlled na eroplano ay lumapag sa palad ni Justin. Kinalas niya ang flower basket at inilabas ang isang maayos na kahon ng regalo na gawa sa sandalwood. Nakatitig ang lahat sa mga screen sa paligid nila, gustong malaman kung ano ang espesyal sa Reg Along ito. Lalong nabalisa si Marian. Sapat na ang halaga ng pocket watch mula kay Patek Philippe. Kahit na siya ay mayaman din, ang mga babae ay nagustuhan kapag ang kanilang mga lalaki ay nagbigay sa kanila ng isang bagay na mahalaga. Bukod pa riyan, inihanda ito ni Justin sa loob ng kalahating taon. Anong uri ng regalo ang nangangailangan ng kalahating taon ng paghahanda? Nasa loob ba? Tumingin si Marian sa kahon ng regalo at malumanay na nagtanong. Tumango si Justin. Tinaas niya ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, buksan mo at tingnan mo. Huminga ng malalim si Marian at maingat na binuksan ang pagkakalak. Isang matamis na amoy ng malagkit na bigas ang maamoy sa sandaling mabuksan ang kahon. Ang ekspresyon ni Marian ay nagbago mula sa inaasahan hanggang sa pagkalito at sa wakas ay galit. Itinaas niya ang kanyang ulo at itinuro ang bib na malagkit na bola ng bigas na nakapatong sa malinis na cotton cloth. Nilagyan pa niya ito ng smiley face ng red bean paste. Ikaw. Sabi mo naghanda ka ng regalo para sa akin. Sinadya mo itong bowl ang malagkit. Muntik nang masipa si Marian gamit ang kanyang mga takong. Ngumisi si Justin. I made it last night without you knowing. Look at the smiley face, cute right? Plus, hindi ka ba pinakamahilig sa glutinous rice balls? Lagi kang kumakain ng mga binili sa tindahan kaya naisip kong ako na lang ang mag-isa sayo. It's the one and only glutinous rice ball made by me, don't you like it? Ang puso ni Marian ay napuno ng pagkabigo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang makita niya kung gaano siya kaseryoso. Malapit nang maiyak si Marian dahil sa kanyang pagiging insensitive. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. Sila rin ay nataranta. Binigyan niya ng glutinous rice ball ang bride niya. Dapat itong maging isang biro, tama ba? Namula ang mukha ni Rebecca at tinapik ni Yuna ang kanyang hita para pakalmayan siya. Umakyat sa entablado, lumabas si Marian at biglang tumawa. Hey, totoo iyan. Ito marahil ang pinakamagandang regalo, kinuha ni Marian ang kahon at nagpout. Makukuha ko kahit anong gusto ko sa pera. Totoo naman na itong glutinous rice ball ang nag-iisang glutinous rice ball sa mundo. Ganyan ba talaga ang iniisip mo? Mahiwagang ngumiti si Justin. Tumingin si Marian sa ibaba. Namumula ang kanyang mga mata habang sinabing, medyo nadismaya ako pero ito ay isang hindi malilimutang regalo at kasal. Kung ganoon, bakit ka umiiyak, mahal? Bahagyang kinurot ni Justin ang kanyang mga pisngi. Tumangala si Marian sa wakas at pinandilatan siya. Ikaw ang nagpalaki ng expectations ko. Dapat sinabi mo kung gusto mo akong gawa ng malagkit na rice ball. Bakit kailangan nating maghintay ng napakatagal para sa kasal? Sa Stonegate pa kaya natin. May bulungan sa gitna ng mga tao. Nagtatalo sa stage ang malapit ng ikasal. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay para patahimikin ang karamihan. Ngumiti siya, galit ka ba? Oo, naiinis ako. Hindi nagabalang itago ito ni Marian. Kung gayon, dapat ko bang ipagpatuloy ang aking regalo? Nag-alinlangan si Justin. Si Marian ay nalilito. Marahan siyang bamulong, ano? Ituloy mo ang regalo mo. Binigay ni Justin ang kanyang mga kamay. Yung glutinous rice ball na hawak mo, part of my gift. It's just an appetizer to show you how meaningful my gift will be. I didn't expect na magagalit ka sa isang appetizer. It makes me worry about the next one. Gusto siyang kagatin ni Marian. Ikaw, sa tingin mo ba nakakatawa na lokohin ako? Si Marian ay napahiya. Humajejek si Justin, I wouldn't dare. Na-curious lang ako dahil parang hindi ka natuwa nang makita ang glutinous rice ball. Okay sige, itutuloy ko ang regalo. Pagkatapos ng nakakatuwang pagbubukas na iyon at ang appetizer, hindi na talaga inaabangan ni Marian ang main course. Sinabi niya ng walang pag-aalinlangan, kalimutan mo ito kung ibang eroplano. Magiliw nang umiti si Justin, ipinapangako ko na hindi ito mauulit, ngunit para tanggapin ang Reg Along ito, maaari ko bang pakiusap na ilagay sa aking magandang nobya ang kanyang palad pataas?
Hindi alam ni Marian kung anong panlilinlang ang kanyang hinihila kaya't hindi niya inaabot ang kanyang mga braso habang nakapout. Ganito. Lumingon si Marian at nagtanong. Tumango si Justin. Maghintay. Hindi mabasa ni Marian ang kanyang ngiti. Hindi lang siya, pati ang mga bisita ay natarante rin. Tanging si Ron lang ang nakaupo kasama ang kanyang napaka-misteryosong ngiti. Nakatingin lang ang lahat sa mga screen sa paligid nila nakatutok sa palad ni Marian. Makalipas ang ilang segundo, may humihinga. Maya-maya, parami ng parami ang mga tao na nagsimulang tumangala at sila ay hingal na sumagot. Kasabay nito, tumangala din si Marian nang sa wakas ay nahuli niya ito. Ulan. Umuulan noon. Ngunit hindi ito tubig, umuulan ng mga petals ng bulaklak. Ang madilim na pulang bulaklak na mga talulot ay nahulog mula sa langit. Nang dama po ang unang talulot ng bulaklak sa palad ni Marian, sa kanya lang napagtanto kung bakit ginawa ito ni Justin sa kanya. Hinawakan niya ang talulot at inilapit ito sa kanyang mga mata, maingat na huwag kumurap. Ito ay isang talulot ng rosas. Ito ay malamig at malambot. May hawak talaga siyang sariwang talulot ng rosas. Muling tumangala si Marian at namangha sa tanawin. Napakaganda nito at hindi mailarawan ng isip. Ang buong bukid, ang kagubatan, maging ang buong kalangitan ay napuno ng mga talulot ng rosas. Ang mga talulot ay bumababa mula sa langit na parang mga patak ng ulat na nagpapakulay sa buong kalangitan ng isang malarosas na pula. Para silang binuhusan ng Diyos ng mga talulot ng rosas bilang pagpapala sa kanila. Gulat na gulat ang mga bisita sa tanawin. Walang nag-aasam ng ganoong kapansin-pansing eksena. Maging si Rebecca at ang iba pa na nadismaya kanina. Naluluha na sila ngayon. Wala nang mas tupa na panabik kaysa masaksihan ng isang sorpresang tulad nito pagkatapos ng isang nakakadismaya. Ang hangin ay napuno ng amoy ng rosas at pag-ibig. Ang nobya ay pinaulanan ng mga rosas na tila naghalo sa langit. Ang kanyang damit na may pattern na rosas ay parang sumasayaw sa ulan. Isang malakas na braso ang humawak sa kanyang balikat at hinaila siya sa kanyang mga bisig. Hindi tumanggi si Marian. Wala na siyang lakas habang nakatitig sa pulang langit sa harapan niya. Huminga ng malalim si Justin, ang kanyang ngiti ay puno ng emosyon. Mahal. Nagustuhan mo ba? Kinailangan ko ng kalahating taon para maghanda para dito. Isang one-of-a-kind rose petal shower. 967. Si Marian ay nawala ng imak. Hindi. Ngunit hindi yun totoo. Oo. Pero kaya ba niyang ipakita ang nararamdaman niya ng ganoon kadali? Nadama ni Marian na dapat niyang gawin ang isang bagay para gantimpalaan ang lalaking ito na tumyupad sa lahat ng kanyang pantasya sa kasal. Kaya tumalikod siya at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito, hinalikan siya sa labi. Hindi ito isang mapusok na halik ngunit isang mainit at banayad na halik na puno ng buong pagmamahal niya. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao na nasaksihan ng kanilang pag-ibig. Niyakap ni na Rebecca at Yuna ang isa't isa, sabay na umiiyak at tumatawa. Isang standing ovation ang ibinigay sa kanila ni Sauron at ng iba pa. Napangiti sina Catherine at Jane sa eksena ngunit bahagyang naging bitter ang kanilang mga puso sa eksena. Namula ang mukha ni Marian nang bitawan niya si Justin. Paano mo nagawa ito? Saan mo nakuha ang mga bulaklak? Hindi maiwasang magtanong ni Marian. Niyakap ni Justin ang kanyang baywang. Ang araw na ito ay dapat na isang maaraw na araw kaya kailangan kong baguhin ito ng bahagya. Ginawa ko itong mas malamig para purihin ang ulan. Noong madaling araw, mayroon akong iba na gumawa ng mga artificial na ulap at ngayon ay may humigit kumulang 200 jet sa itaas namin na kumukuha ng mga talulot pababa gamit ang mga espesyal na kagamitan. Kinailangan ako ng kalahating taon upang mangolekta ng sapat na mga talulot ng rosas. Bradino, napagpasyahan kong gumamit kami ng mga jet na mas mabilis at mas mabilis silang lumipad dahil pareho silang tahimik at mas tahimik. Pantay-pantay ang mga talulot. Kalahating taon. Nagulat si Marian. Ngunit paano mo nagawang manatiling sariwa ng ganoon katagal? Napangiti si Justin. May dapat kang pasalamatan si Jane. Gumawa siya ng spray para manatiling sariwa ang mga rosas pagkatapos ng lahat ng oras na ito.
Kaya naman, hiniling ko kay Ron na mangolekta ng mga rosas mula sa buong mundo at panatilihin itong sariwa hanggang ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala, ang spray ay hindi nakakapinsala sa katawan ng tao. Ang mga mata ni Marian ay kumikinang. Gaano katagal ang rose shower? Inutusan ko silang gawin ito sa loob ng 13 oras at 14 na minuto, ibig sabihin ay titigil ito mamayang gabi. Ibig sabihin, maaari nating gugulin ang natitirang bahagi ng araw sa petal shower. Nagbiro si Justin, kung hindi mo gustong kainin ang mga petals nang hindi sinasadya habang kumakain tayo, maaari ko silang utusan na itigil ito. Hindi, hayaan mo na lang. Ilang saglit na bumulong si Marian. Napaisip siya sa sinabi nito at natauhan. Sinabi mo bang 13 oras at 14 na minuto? Oo. Natuwa si Justin. Bakit mo inuulit? Mahinang sinabi ni Marian, siguro mahirap mangolekta ng napakaraming talulot ng rosas. Napabuntong hininga si Justin. Hindi ako naging mahirap. Gayunpaman, kinailangan ni Ron na bumisita sa maraming iba't ibang bansa upang mangolekta ng sapat na mga talulot. Alam mo ba mahal, na ang isang palumpon ng mga rosas ay hindi sapat para sa 1 metro kwadrado na kapirasong lupa. Pabayaan ang isang shower ng rosas para sa isang araw. Nabalitaan ko mula kay Ron na ang pagbili ng lahat ng mga rosas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 5 bilyong euro. Ito ay sapat na upang tumugma sa susunod na 2 taon na pag-export ng bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Marian dahil sa pagkagulat nang marinig na nagkakahalaga ito ng 5 bilyong euro. Nangolekta siya ng mga rosas mula sa mga patlang ng bulaklak sa iba't ibang bansa at tumagal ito ng kalahating taon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pera. Ang ibang mga bilyonaryo ay malamang na hindi ito magagawa sa pera lamang. Hindi lamang ang mga may-ari ng mga patlang ng bulaklak ay handang tumulong kay Justin, ang mga pamahalaan ng pangunahing mga bansang nag-e-export ng mga bouquet ng bulaklak tulad ng Holland at Thailand ay kailangang sumang-ayon din dito. Si Justin lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Biglang may naalala si Marian. Tumangala siya at sinabing, naaalala ko na ngayon. Noong nasa Yuan Mansion tayo, si Oscar ay bumili ng mga rosas para kay Didi. Ang iba ay nagrereklamo na ang presyo ay nag-iba ng husto at ang mga rosas ay nauubusan na ng stock. Ikaw lang ang gumawa, di ba? Napangiti si Justin. Hehe, paano to? Ang galing ko umarte, no? Nagpanggap ka pa na walang alam tungkol dito. Hindi nakaimik si Marian. Wala pang sinabi sa kanya si Justin. Noong nasa Central City sila, binigyan ni Duncan ng puting rosa si Amelia para makatipid. Siya rin ang may gawa noon. Halos lahat ng mga rosas mula sa mga kilalang patlang ng bulaklak ay binili ni Justin, kaya ang mga natitira ay naibenta sa mataas na presyo. Ngayon alam mo na kung bakit hindi kita binigyan ng tamang bouquet ng rosas. Hinaplos ni Justin ang kanyang mga pisngi. Kailangan kong bigyan ka ng isang bagay na hindi malilimutan, isang bagay na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Pinunasan ni Marian ang kanyang mukha. Congratulations, you did it. Hinding-hindi ko makakalimutan ang glutinous rice ball and rose shower for the rest of my life. Ang mukha niya ay kumikinang sa tuwa. Hinalikan ni Justin ang kanyang noo at nagsalita ng may panghihinayang na tono. Ang kasal na ito na inihanda ko para sa iyo ay halos perpekto, ngunit hindi ako makapag-imbite ng masyadong maraming tao dahil sa geographical na lokasyon. Tumango si Marian. Naiintindihan ko. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng maging perpekto. Sinabi mo rin kanina, ang kasal natin ay sa ating dalawa. Masaya ako kasama si nanay at yun na lang. Why are you being so compliant? Hindi ka ba nagalit sa akin kanina? Tinukso siya ni Justin. Umiling si Marian, huwag kang maging maangas. Bilisan mo at ipahayag ang pagsisimula ng party, ang aming saksi. Tumingin si Justin sa mga bisita. Nakangiti silang lahat habang pinapanood silang nag-uusap sa stage. Napagtanto niya na hindi sila kakain ng hindi niya sinasabi. Kaya't naglakad siya patungo sa mikropono at sinabi, lahat, maaari na kayong magsaya sa inyong pagkain. Kumain hanggat gusto mo ngunit ingatan ang iyong sikmura. May mga palikuran sa kakahuyan. Tungkol naman sa mga gawaan ng alak, mga fruit wine at pie.
Kilodes lang ang inihanda namin sa pag-asang mamotivate ang lokal na negosyo ng serbeserya. Gayon din, huwag tayong masyadong magpakalasing kung sino man ang magbubuntis ngayon. Naghiyawan ang mga tao habang ang mga nasa front row ay nakangiti ng awkward. Hindi na siya matiis ni Marian. She nudged him, signaling him to stop talking nonsense. Noon lamang inihayag ni Justin ang pagsisimula ng party at naghiyawan ang mga tao bilang tugon. Ito ay nakatakdang maging pinakamagandang araw sa isla dahil karamihan sa kanila ay makakabalik lamang sa isla upang dumalo sa kasal ni Justin. Napuno ang araw ng tawanan at saya. Ang mga talulot ng rosas ay damapo sa kanilang paligid, sa kanilang buhok, sa lupa, at sa kanilang mga bahay. Ang simoy ng dagat pagkatapos ay hinaypan ang mga talulot ng rosas sa dagat na nagbibigay kulay sa dagat na pula. Si Marian ay hindi magaling sa pag-inom kaya hindi niya ginawa ang karaniwang pag-ikot para sa mga bisita. Uminom siya ng 2 baso bilang kagandahang loob bago umupo kasama sina Rebecca at Yuna. Ang ilan sa mga babaeng panauhin ay sumama sa kanila kasama sina Catherine at Jane na nagbahagi ng nakaraan at nakakatawang mga kwento ni Justin. Samantalang ang lalaking ikakasal ay walang isip na nakikipag-inuman sa kanyang mga taga-nayon. Ang kanyang karamdaman ay gumaling na mula nang bumuti ang kanyang pagtatanim kaya hindi na siya naapektuhan ng alak. Hinding-hindi maglalasing si Justin kung ayaw niya. Ang salo-salo ay tumagal hanggang gabi at ang shower ng rosas ay tumigil alinsunod. Nagsimulang ibigay ng mga katutubo ang kanilang mga regalo sa kanila. Nakasuot sila ng mga hula skirt habang umiikot sa kanila, sumasayaw ng kanilang tradisyonal na sayaw. Si Marian at Justin ay nakaupo sa gitna, iginagalaw ang kanilang mga katawan sa beat habang tumutugtog ang musika. Tumagal ang party hanggang hiting gabi at natural na natapos ito ng parami ang nakatulog matapos malasing. Matapos ayusin si Rebecca at ang iba pa, dinala ni Justin si Marian sa bagong kasal na bahay na binanggit niya noon. Karaniwan, si Marian ay pagod sa buong araw na gising. Hindi siya makakain ng marami dahil kailangan niyang asikasuhin ang kanyang damit, nag-aalala na baka madumihan ito. Ngunit siya ay hindi. Siya ay pinalakas mula sa Heaven and Earth Restoration Energy na inilipat sa kanya ni Justin. Nakaupo sila sa isang dune buggy at dumaan sa isang kagubatan at pagkatapos ay isang puting beach. Tila napakapayapa ng lahat habang nagmamaneho sila sa ilalim ng liwanag ng bituin, dinadama ang simoy ng dagat na humahaplos sa kanilang pisngi. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa ilalim ng isang bangin. Natigilan si Marian, alam niyang nakarating na sila sa kanilang honeymoon house. Alam niyang hindi ito magiging ordinaryong bahay pero nagulat pa rin siya nang dumating siya. 968. Ang batong talampas ay humigit kumulang 200 metro ang taas na may nag-iisang paikot-ikot na landas patungo sa tuktok. Sa tuktok nito ay isang malawak at patag na espasyo. Ito ay pantay-pantay na hiniwa na parang artificial na hiniwa. Ang kastilyo ay nakatayo ng mataas sa lupa na mukhang napakarilag sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ito ay talagang isang kastilyo tulad ng mga sinaunang European na kastilyo na ipinapakita sa telebisyon. Itinayo gamit ang mga malalaking bato, ang mga tore ay makikita sa bawat sulok at sa gitna nito ay isang simboryo. Ang kastilyo ay mukhang lalong maluho at marilag na may pinaghalong estilo ng Gothic at Baroque. Mahal, ito ay nagkakahalaga ng bilyon kung ibebenta natin ito sa Stonegate, biro ni Justin. Nagsisimula ng manghina ang mga tuhod ni Marian. Ito ay hindi bagong kasal na bahay. Ito ay isang kastilyo. Hindi isang bahay. At saka, ito ay masyadong malaki para sa aming dalawa. Inilabas ni Justin ang kanyang mga kamay nang walang magawa. Ginawa talaga ito para sa mga royalty na mag-host ng mga party noong kolonihin ng mga British ang lugar na ito. Ngunit sumiklab ang kaguluhan bago ito natapos. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng mga tagalabas at mga katutubo, at sa huli, ang lugar na ito ay inabandona. Nang ako ang pumalit, sinabi ni Ron na gusto niyang ipagpatuloy ang proyekto at gawin itong lugar na aking tinitirhan. Halos ilang araw lang akong tumira dito sa ibang lugar mula noong hindi ko gustong manatili. Imposibleng i-downsize ko ito, kakaibang tingnan. Natawa si Maria nang maunawaan niya ang dahilan sa likod nito.
Hindi kita sinisisi, bakit parang malungkot ka? Pagkasabi nito, tumalon siya sa kotse at tumingin sa mga hakbang sa itaas niya. Hindi ba magiging abala para sa akin na maglakad ng ganito? Suot pa rin ni Marian ang damit pangkasal dahil wala siyang oras na magpalit. Naglakad si Justin sa harapan niya at yumuko. Dadalhin kita sa burol. Pero hindi ako asno. Tiningnan siya ni Marian at nag-click sa kanyang dila. How childish, ikaw lang ang mag-iisip niyan. Maaaring tumalon si Justin hanggang sa burol ngunit ito ay isang bagong karanasan para sa kanya. Dumampi ang chiffon dress nito sa mga braso niya at ramdam niya ang lambot ng makinis nitong legs. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay nang marating nila ang tuktok at dinala siya sa pangunahing pasukan. May iris scanning door lock na nakapaloob sa gilid ng 3 metrong taas na may arko na pinto. Ito ang unang pagkakataon ni Maya na makakita ng ganito. Ito ay isang bagay na diretso sa isang sci-fi na pelikula. Ipinaliwanag ni Justin na may ngiti sa kanyang mukha, kami lang ni Ron ang makakapag-unlock nito gamit ang aming mga iris. Isa ka na sa mga may-ari ngayon, kailangan mong i-record din ang iyong iris. Naintrigue si Marian. Sinunod niya ang mga tagubili ni Justin at tumayo sandali sa harap ng scanner. Maya-maya ay sinundan ng voice prompt na nagpapahiwatig ng pagpasok. Sige, nakarehistro ka na. Pinindot ni Justin ang isang button at dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Sa pagbukas ng mga pinto, mainit na sinag ng liwanag ang bumuglas mula sa kastilyo. Makalipas ang ilang segundo, ang dating madilim na kastilyo ay naging maliwanag at modernong gusali. Para bang nagising ang kastilyo mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nabigla pa rin si Marian ngunit hinaila siya ni Justin sa bulwagan sa kanyang baywang bago siya makaalis dito. Maayos at malinis ang lahat sa kastilyo dahil siniguro ni Ron na regular itong nililinas. Ang panloob na disenyo ay mainit at maliwanag, isang malaking kaibahan mula sa malamig na panlabas. Dama pa ang kanilang mga paa sa matitibay na teak floorboards. Kasing laki ng basketball field ang sala. Ang mga tempered laminated glass na bintana ay naka-embed sa mga dingding ng bulwagan na nagbibigay daan sa kanila upang makita ang napakagandang tanawin ng dagat sa labas. Ang mga modernong kagamitan sa kuryente ay nakita sa buong silid. Ang mga vintage-style furniture ay inukit mula sa pearwood samantalang ang mga upuan ay gawa sa leather. Dalawang ganap na magkaibang mga estilo at gayon pa man sila ay ipinaraise ng maayos sa isa't isa. Isang kristal na chandelier ang nakasabit sa itaas ng kanilang mga ulo na nagbibigay liwanag sa buong silid. Dalawang set ng red carpeted na hagdan ang humantong sa itaas at 3 hanggang 4 na silid tulugan ang nagpakita ng kanilang sarili. Sa gitna ng hagdan ay may 2 hanay ng mga silid. Nang makita kung paano nagkaroon ng hugis parihaba na disenyo ang kastilyo, ligtas na ipagpalagay na may isa pang hanay ng mga silid sa kabilang panig. Napakaganda ng ilaw at tanawin sa bawat silid dahil hindi man lang nakaharang ang tanawin ng dagat. Natulala si Marian sa mar-angle na disenyo hanggang sa may natanto siyang kakaiba. Tumingin siya kay Justin nang may kahinahinala at nagtanong, ang lock ng pinto ng iris scanner, ilang tao ang maaaring magkaroon ng access dito? Hindi masyadong inisip ni Justin ang tungkol dito. 30 yata. Bakit? Napakalaki ng kastilyong ito, maraming tao ang maaaring manatili dito, di ba? Ngumisi si Marian. Mukhang proud si Justin. Marian darling, hindi ba obvious? This castle is the real deal. I can give you a tour. May iba't ibang facility sa ibaba. May gym, swimming pool, entertainment room, at library. May humigit kumulang 20 guest room at sa bawat kwarto may banyong en-suite at storage room. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin at ngumuso. Napakaraming kwarto dito, sayang kung iwanang walang laman. Hindi ito walang laman. Humajejek si Justin. Balang araw, mapupuno ito ng ibang tao. Natigilan si Justin nang mapagtanto niya ang nangyayari. Pinababa niya ang kanyang bantay. Ang kanyang panloob na pag-iisip ay nalantad ng hindi sinasadya ng nais lamang niyang mapabilib siya. Gaya ng naisip niya, malamig ang tingin ni Marian at tinitigan siya ng malamig na tingin. Tapusin mo ang iyong pangungusap. Ngumisi si Marian.
Umaasa ka ba na papayagan ko silang manatili sa atin? Mahal, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pinagsalikop ni Justin ang kanyang mga kamay at napaisip sa kanyang sarili. Bakit? Plano niya itong gawin. Kung hindi ay hindi niya hihilingin kay Ron na palamutihan ang lahat ng mga silid bago ang kanilang pagdating. Ngunit ang tanging pinlano niya ay ang isang matalik na gabi kasama ang kanyang asawa ngayong gabi. Naglakad si Marian sa gitna ng sala. Inikat niya ang silid at ibinalik ang tanong sa kanya, ganun ba? Kung gayon ano ang iniisip mo? Sinubukan ni Justin na pasayahin siya. Iniisip ko lang na maaari nating hilingin kay nanay at Yuna na pumunta at manatili sa amin. Kaya't sinabi kong hindi ito walang laman. Nakikita ko. Ngumiti si Maria ng mapanokso. Ngunit paano ang natitira sa 20 silid? Hindi mo ba gustong bisitahin ni Rose, Talia, Joyce at iba pa ang iyong kaharian? Naaalala ko na medyo curious sila. Sa tingin ko, dapat mo silang kunin at hayaan silang manatili dito. Kung walang sapat na mga silid dito, maaari na lang akong magtayo ng isang maliit na bahay sa ibaba ng bangin. Ang pag-akyat at pagbaba ng bundok ay nakakapagod pa rin para sa akin. Sumasakit ang ulo ni Justin habang ang kanyang tono ay nagiging mapait. Mapait siyang ngumiti sa kanya at sinabing, mahal kong asawa, maaari ba nating pag-usapan ito bukas? Halos 3:00 na ng umaga. Wala na tayong gaanong oras para tapusin ang ating kasal. Ito ang mahalagang oras na ating sinasayang. 969. Kanina pa niya ito matiyagang naghihintay. Paano niya ito hinayaan dahil lang sa nagseselos siya? Kapuso. Tumawa si Marian at pinalaki siya. Di ba nung una tayong magkita? Bakit natin gagawin tonight? Gabi na at matutulog na ako. Good night. Pagkasabi nito ay hinawakan niya ang kanyang damit at umakyat sa itaas. Bumagsak ang mukha ni Justin. May gusto siyang sabihin pero wala siyang masabi kaya tumahimik siya. Sinundan siya nito at ngumisi, umaasang makukumbense siya. Marian, malaking araw natin ngayon. Hindi magiging perpekto ang araw na ito kung hindi natin tatapusin ito ng tama. Hindi tayo maaaring magsisi sa araw ng ating kasal, di ba? Hindi kumikibo si Marian. Sa tingin ko, napakasarap nito. Kumain na ako, nag-enjoy sa araw na iyon, nagsuot ng damit pangkasal, at nakatanggap ng regalo. Ano pa ba ang gusto ko? Ngumiti ng pilit si Justin. Pero hindi pa natin nagagawa. Bigla siyang lumingon at nagtanong sa malamig na boses, mabubuntis ba ako kung gagawin natin ito? Umiling si Justin at sinabing, napakaliit ng mga pagkakataon. Ang aking katawan ay nabuo sa mga paraan na hindi ninyo kayang hawakan o maunawaan. Kapag nakapasok na kayo sa yugto ng soul forming, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon. Noong nasa ikapitong antas ang Endless Resolve Restoration Scripture ni Justin, nagawa lang niyang mabuntis ang 17. Ngayong naranasan na niya ang Thunderbolt's Heavenly Lightning, dapat na siya ay nasa unang yugto ng Tribulation Passing Stage. Kahit na siya ay nasa yugto ng soul forming, ang lahat ay naiwan sa pagkakataon. Sumagot si Marian, hindi ako interesado sa paggawa ng isang bagay na walang saysay kung hindi ako mabubuntis. Ano? Halos maluha si Justin. Mahal, nagbibiro ka ba? Walang gumagawa nito para lang magkaroon ng anak. Hindi ba nangako ka sa akin? Ako ay isang babae at ang mga babae ay may posibilidad na maging pabago-bago, walang pakialam na sabi ni Marian. Seryoso ka ba? Bakit hindi? Tumingin si Marian. Well, hindi kita mapipigilan na pilitin ako. Parang hindi mo pa ginagawa dati. Naging stoic ang mukha ni Justin. Bakit mo naman nasabi? Hindi kita ituturing na laruan ko. Alam mo namang hindi ko gagawin yun kung ayaw mo. Bahagyang lamambat ang mukha ni Marian. Ang kanyang boses ay naglayag ng maayos sa hangin. Alam kong masama ang loob ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na menas kapag naiisip ko kung paano mo gustong punuin ang lugar na ito ng mga manliligaw mo. Ayokong makipag-away o hindi ka rin papansinin, kasal na naman natin ngayon. Pero ayoko ngang matulog kasama ka ngayon. Walang magawang ngumiti si Justin. Bakit mo ibinalita kung gayon?
Hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. May pagkakaiba ba? Nagtaas ng boses si Marian. Sa tuwing titingin ako sa mga silid na ito, naaalala ko ang katotohanan na balang araw ay mapupuno sila ng mga ito. Nalilimutan ko ang katotohanan na kailangan ko silang makilala paminsan-minsan. Ngunit nakatira sa kanila. Sa tingin ko ay hindi. Naisip ni Justin sa kanyang sarili, iyan ang aking layunin. Pero hindi niya siguro maamin ngayon. Umubo siya ng awkward at sinabing, Marian, pakinggan mo ako. Hindi kita pinipilit na tanggapin ito. Hindi natin kailangang magkatuluyan kung ayaw mo. Stop it. Mahigit 1 taon na tayong nagsasama. Alam ko. Umiling si Marian. Noong una, binabalak kong huwag pansinin. Alam nating lahat na hindi mo sila kayang iwan at hindi kita kayang iwan kaya't isa-isa tayong umatras. Hindi ba't ang pag-ibig ay tungkol sa paggawa ng kompromiso? Ngunit nang makita ko ang mga silid na ito, napagtanto ko na hindi ko ito magagawa. Ang katotohanan at mga inaasahan ay ganap na magkasalungat. Ang aking isip ay gulong-gulo na ngayon kaya maaari mo na bang ipahinga? Wala nang masabi si Justin. Mabilis na umikot ang mga bagay sa labas ng kontrol. Ngumiti siya ng mapait. Ihahatid na kita sa master bedroom. Hindi na kita guguluhin para doon ka na matulog mamayang gabi. Okay. Sabay silang umakyat at dinala siya ni Justin sa pinakamalaking kwarto. Ito ay naiiba sa iba dahil sa espesyal na disenyo nito kung saan ang mga dingding ay natatakpan ng 3 pane ng mga tempered glass na bintana. Mula sa labas, ang mga dingding ay madilim ang kulay at mahusay na pinaghalo sa mga dingding ng kastilyo. Ngunit ang tanawin mula sa loob ay ganap na naiiba na may kamangha-manghang tanawin ng malawak na dagat. Gayunpaman, hindi nito pinasigla si Marian. Nabaling ang tingin niya sa kama. Ang kama ay hindi bababa sa 5 metro ang lapad. Ang kama ay halatang custom-made para sa kanila na may malalambot na unan na nakalagay sa ibabaw ng fleece blanket. Nanlamig ang hininga ni Marian habang dahan-daang tumangala, nakatitig sa mga mata ni Justin. Gaano ka maalalahanin? Gustong iuntog ni Justin ang kanyang ulo sa dingding. Paano niya nakalimutan ang tungkol dito? Inutusan niya si Ron na mag-import ng dekalidad na sandalwood mula sa Myanmar para gawin itong malaking kama. Kusa itong ginawa, lihim na umaasang magkaroon ng orgy sa mga babae. Sino ang nakakaalam na ito ay magsisilbing panggatong sa kanyang kasalukuyang mga argumento ng apoy? Iyon. Mahal. Marian. Mahal. Huwag kang pumunta. Lalong lumakas ang iyak ni Justin nang makita niya si Marian na naglalakad palabas ng kwarto. Ito ay mas masahol pa kaysa sa mga walang laman na silid. Isang kama na may lapad na 5 metro. Isipin kung gaano karaming kababaihan ang maaari nitong tanggapin. Hinabol siya ni Justin, ngunit walang planong huminto si Marian. Pumunta siya sa kabilang kwarto at pinahihit ang doorknob. Matapos makapasok, lumingon siya at hinarap si Justin na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. I might not be royalty but I'm still a woman with dignity. You're very wrong if you think I can let my husband have orgy. Totoo naman na mahal kita, pero hindi ibig sabihin na hahayaan kitang makatakas sa ganito. Sinarado niya ang pinto sa mukha niya. Nakatayo si Justin na manhid sa harap ng pinto. Ang kanyang isip ay ganap na blanko. Makalipas ang ilang segundo, umusbong ang mapait na emosyon sa kanyang puso. Anong klaseng araw ng kasal ito? Dahil lang sa mga bakanteng kwarto at higanting kama, binansagan siyang pervert. Sino ang may kasalanan dito? Sa sobrang insensitive niya? O siya sa pagiging matigas ang ulo at sensitibo? Iba na sana ang kwento kung ginawa ang gawa, pero hindi pa niya nasisimulan ang proseso. Si Justin ay nakatayo sa labas ng silid dahil sa pagkabigo, iniisip na dapat niya itong pakalmayan. Hindi sila makapag-away noong katatapos lang ng kanilang kasal. Lalo na noong hindi pa nagsisimula ang kanilang honeymoon. Sa kabilang panig ng dingding, sumasakit din ang ulo ni Marian. Naluluha ang mga mata niya sa pangyayari. Ilang minuto ang nakalipas, napuno siya ng saya, ngunit mabilis itong napalitan ng sakit.
Alam niyang hindi sinasadya ni Justin na galitin siya, ngunit ang katotohanang may mga plano siya para dito ay mas hindi mabata. Ano kaya ang iniisip niya na siguradong mangyayari ito? Easy target ba talaga siya? Nawala ng lakas si Marian, hindi man lang siya nakarating sa kama. Napasubsob siya sa carpet habang nakayakap ang kanyang mga braso sa kanyang tuhod. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni Justin ang mga humihikbi na tunog na lumalabas sa silid. Wala pa siyang maisip na paraan para humingi ng tawad, pero hindi niya kayang iwan na lang siya sa isang mahinang kalagayan. Huminga ng malalim si Justin at pipihitin na sana ang doorknob nang maramdaman niya ang pag-vibrate mula sa kanyang bulsa. May tumatawag sa kanya ngayon. Sa lahat ng oras na dapat siyang magambala, siya ang tinatawag ngayon. Nagmura si Justin sa kanyang sarili. Inilabas niya ang kanyang cellphone at natarante nang makitang lumabas sa screen ang pangalan ni Duncan. Ang punk na iyon, alam niyang kasal niya ngayon, kaya naman sinasadya niya ba ito para lang maistorbo ang gabi niya. Well, sa kasamaang palad para sa kanya, wala talaga siyang ginagawa ngayon. Walang magawang bumantong hininga si Justin at sinagot ang tawag, "New pump." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumigaw si Duncan at pinutol siya. "Godosa naman 8. Justin. Halika, iligtas mo ako, emergency ito." 9:70. Nahulog ang puso ni Justin. Medyo nagbiro si Duncan, ngunit alam niya ang kanyang mga hangganan. Hindi siya tatawag sa kanya para humingi ng tulong maliban kung siya ay nasa matinding panganib. Saan? Hindi magpapatalo si Justin. Nasa kakahuyan ako malapit sa lawa ng Tianming, silangan ng Central City. Damn it. Hindi na ako makapagsalita. Hanapin mo ako mismo. Ah. Ang tawag ay biglang natapos at ang huling narinig niya ay ang dagandong ni Duncan. Halos maduraj ni Justin ang kanyang telepono sa proseso. Anong nangyayari? Hindi siya ganoon kapamilyar sa Central City na nangangahulugang kailangan niyang hanapin ang lawa mismo. Ngunit alam niya na si Duncan ay nasa buhay o kamatayan na sitwasyon. Napatingin si Justin sa pinto. Nagtakip siya ng ngipin at binuksan ang pinto. "Marian, kailangan kong bumalik sa Central City para iligtas si Duncan. Hihingi ako ng tawad sa iyo kapag nakabalik na ako." Hindi na naghintay si Justin at nawala kaagad. Hindi man lang niya binigyan ng pangalawang sulyap si Marian. Naisip ni Marian na narito siya para aliwin siya. Hindi man ito naresolba, kahit papaano ay pinayagan siya nitong magpahinga ng maluwag ngayong gabi. Hindi niya inaasahan na mawawala na naman siya. Walang pakialam si Marian sa kung ano ang kanyang gagawin. Ang gulo ng isip niya at ang pag-iwan niya sa kanya ay hindi nakapagpapahina sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na magtatapos sa ganito ang gabi ng kanyang kasal. Unti-unting naging malamig ang kanyang tingin. Sa kabilang banda, si Justin ay walang oras para mag-isip. Siya ay okupado na ng pag-iisip ng paghahanap kay Duncan. Batay sa kanyang cultivation ngayon, hindi pa siya makakapag-teleport doon, ngunit hindi imposibleng bumalik sa Central City mula sa Mediterranean Sea. Gayunpaman, ngayong hindi na niya pinigilan ang kanyang cultivation, agad na naramdaman ni Justin ang pagtaas ng enerhiya mula sa loob. Bagamat hindi ito sapat na lakas para magdulot ng isang makalangit na kidlat, natakot pa rin siyang isipin iyon. Walang pagpipilian si Justin kundi sugpuin ng bahagya ang kanyang paglilinang. Ayaw niyang mamatay bago iligtas si Duncan. Ngayong nalaman na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mystical artifacts, nagsimula siyang maniwala sa mga salita ni Kristen. Ang mga sinaunang magsasaka ay umaasa sa mystical artifacts upang mabuhay laban sa makalangit na mga kapigatian. Nangangahulugan ito na ang mga nalampasan ng 3 yugto ng makalangit na kapigatian ay tiyak na may mga pambihirang artifact sa kanilang pag-aari. Hindi niya posibleng makaligtas sa ikalawang yugto ng makalangit na kapigatian, ang Shang-Ching Heavenly Lightning nang walang tulong. Tip ni Master, sa sinaunang mitolohiyang Zen icon, ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay tumutukoy sa kidlat mula sa celestial realm ng Shang-Ching, isang mataas na ranggo na langit sa Taoist cosmology. Ang konseptong ito ay kadalasang nauugnay sa kapangyarihan at impluwensya ng Jade Emperor at iba pang makalangit na Diyos.
Ang Shangqing Heavenly Lightning ay inilalarawan bilang isang makapangyarihan, banal na puwersa na maaaring magdulot ng parehong pagkawasak at pagpapanibago. Gaano man siya kaitalento, alam ni Justin na kahit siya ay may mga limitasyon. Hindi niya akalain na makakaligtas siya sa pangalawang pagkakataon dahil sa swerte. Ang Endless Resolve Restoration Scripture ay maaaring nagligtas sa kanya sa unang pagkakataon, ngunit hindi siya laging umaasa na makakalagpas ito. Ang isipan ni Justin ay abala sa mga kaisipang ito at sa oras na maalis niya ito, nasa itaas na siya ng Central City. Ang mga gusali at kalsada ay nagmistulang mga laruan mula sa itaas. Tumingin si Justin sa mga lawa na matatagpuan sa silangan at piniling dumaong sa isa na mas malapit sa lungsod. Dahil sa pagkakaiba ng oras, umaga pa sa Central City na nagpadali sa paghahanap. Hindi ito matao dahil matatagpuan ito sa suburban area. Si Justin ay nanatiling nakatago sa hindi nakikita habang ginagamit ang kanyang banal na sentido upang hanapin ang lugar. Patuloy siyang lumilingon sa paligid para sa mga palatandaang patungo sa lawa ng Tianming, bumubulong-bulong habang ginagawa iyon. Duncan, mas mabuting mabuhay ka. Kasabay nito sa kakahuyan sa silangan ng lawa ng Tianming, isang labanan ang nagaganap. Pinunit ni Duncan ang kanyang eye patch at ang kanyang uniforme ay ganap na nabasa sa dugo. Umaagos ang dugo sa mga sugat niya pero parang wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay mabangis na parang tigre na nawala ng malay. Sa tabi niya ay si Amelia na nababalot ng dumi. Namamaga ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan. Tumayo siya sa likod ni Duncan, nagtago mula sa kanyang mga umaatake. Si Amelia ay nakahawak sa kanyang tiyan gamit ang isang kamay at ang kabilang kamay ay nasa kanyang dumudugong kanang guya. Nasugatan din siya. Weirdly enough, parang kumakulam lalo ang tiyan niya. Pinalibutan sila ng 5 maskuladong lalaki. Sila ay nakadamit tulad ng mga normal na tao, ngunit ang kanilang mga titig ay puno ng labis na pananabik at pananabik. Lahat sila ay nasugatan ngunit ito ay tila nag-aapoy lamang sa kanilang galit at pagdudugo. Mahigpit na hinawakan ni Duncan ang kanyang mga kamao. Si Truchi ay pumulupot sa kanyang katawan at ang kanyang kilos ay lalo pang nagbabanta. Ngunit hindi ito natakot sa kanila. Sa halip, sabay silang naglunsad ng pag-atake, umaasang mapabagsak siya. Napakabilis ng kanilang mga reflexes kaya hindi ito maituturing na tao. Boom 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 boom. Hinarap silang lahat ni Duncan ng direkta. Maaaring makapangyarihan ang kanyang Truchi, ngunit halos hindi ito nakaapekto sa 5 lalaking iyon. Na-corner nila si Duncan pagkatapos ng isang round ng walang humpay na pag-atake. Sa normal na mga pangyayari, si Duncan ay maaaring makatakas ng mag-isa. Maaaring hindi niya kayang harapin ang mga ito ngunit napakahusay niyang makatakas ng mag-isa. Ngunit hindi niya magawang iwan si Amelia at tumakas. Noon lang, isang kulot na lalaki ang nagpaikot-ikot sa kanyang katawan sa isang hindi maisip na anggulo at nagawang tumama sa tiyan ni Duncan. Sila ay kasing lakas ni Duncan, marahil ay mas mabuti pa. Ngunit sa ngayon, humihina na ang Truchi ni Duncan. Hindi na niya kinaya. Path! Si Duncan ay umubo ng dugo at lumipad pabalik. Ilang beses siyang gamulong sa lupa, lumipad ang mga ulap ng alikabok. Duncan! Sumigaw si Amelia, nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit si Duncan ay walang oras para tumugon. 2 sa mga lalaking kinasuhan si Amelia muli. Mabilis na itinapon ni Duncan ang sarili sa kanila. Ang kanyang dagandong ay puno ng galit at matatag na determinasyon. Inihagis niya ang ulo sa isa sa dibdib ng lalaki at niyakap ito. Sa isang twist, nagawa ni Duncan ang isang sipa sa dibdib ng isa pang lalaki. Agad niyang pinulupot ang kanyang mga paa sa kanyang leeg. Pumunta ka sa impyerno. Sumugod ang isa sa mga lalaki at siniko siya nang makita niyang babaliin ni Duncan ang leeg ng kanyang kinakasama. Og! Daing ni Duncan. Si Duncan ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo. Siya ay nakakaranas ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan mismo. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga paa at gamulong sa sahig. Kasabay nito, muling itinaas ng lalaking nasa kanyang hawak ang kanyang mga paa.
Lumipad pabalik si Duncan na parang sirang saranggola at napadpad siya sa puno. Si Duncan ay natakot sa ilalim ng puno habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Namutla ang mukha ni Amelia. Mabilis siyang gumapang papunta sa kanya para tingnan kung ano ang lagay niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at mas nabahiran nito ang kanyang mukha dahil sa dumi sa kanyang mukha. Duncan! Duncan! Okay ka lang ba? Pakiusap, huwag kang mamatay. Paano ka naging uto-uto? Sabi ko iwan mo ako dito. Nanlaki ang mga mata ni Duncan, sinubukan niyang ngumiti pero mas lumala ito dahil sa sobrang pagdurugo. Amelia, huwag kang matakot, ako, paprotektahan kita. Sa pagtatapos ng pangungusap, ipinatawag niya ang isa pang surge ng True Chi at pinilit ang sarili na tumayo. Pinilit niya ang kanyang mga kalamnan at hinayla si Amelia sa likod niya. Pinoprotektahan niya siya na parang nakadepende ang buhay niya sa pag-iral niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.